Lusot na sa naging pagdinig ng House Committee on Economic Affairs ngayong araw ang ilang panukalang batas na magsusulong ng sustainable growth at magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Si Bien Manaro para sa detalye live. Bien! Princess, pasado na rin sa komite ang isang panukalang batas na magsusulong naman sa Daylight Saving Time o DST para maiwasan natin yung tinatawag na productivity losses sa mga empleyado sa mga pampubliko at pribadong sektor. The motion to create a TWG to study and refine the proposed Circular Economy Act is carried. Lusot na sa pagdinig ng House Committee on Economic Affairs ang panukalang batas na lumilikha ng komprehensibong balangkas para sa circular economy na layong magsulong ng sustainability at magpapatatag sa pambansang seguridad ng ekonomiya. Palalakasin ng panukala ang waste minimization, bibigyang diin ang responsibilidad ng mga producer at manufacturer, itutulak ang circular procurement at palalawakin ang partisipasyon ng mga komunidad sa sustainable growth. Isusulong din ito ang sustainable resource management, waste reduction at green innovation. Sinigundahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang panukala habang nagpahayag din ng suporta ang Department of Finance, DOST, DBM at Climate Change Commission. This bill before the committee represents this recognition that we need a different economic model. The IPCC warns we have narrowing windows to avert the climate catastrophe. Pasado na rin sa komite ang House Bill 145 na magpapahintulot sa Pangulo na ipatupad ang Daylight Saving Time sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang productivity losses at iba pang abala dulot ng pabago-bagong oras. Nakipagpahayag na rin sa komite ang Department of Labor and Employment bilang suporta sa panukala. Matatanda ang iminungkahi rin ng Department of Finance kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DST para makatipid sa konsumo ng enerhiya. Sa ilalim nito, gagawing 4 na araw na lang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno habang ang ika-5 araw ay work from home. Magsisimula ang pasok mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Babawasan din ang paggamit ng air conditioning para mapababa ang konsumo ng kuryente. Aprobado na rin sa komite ang House Bill 230 na nag-aata sa Philippine Statistics Authority na bumuo ng Specialized Economic Survey Framework, partikular na sa BARM at sa ilang munisipalidad sa Mindanao. Kasama sa survey na ito ang pagkuha ng datos sa informal, cross-border or barter trade at multi-currency household income and expenditure patterns. Layo ng panukala ang magkaroon ng mas tumpak na poverty assessment, food security at consumption patterns at purchasing power na makakatulong sa mas epektibong proyekto at policy making. Suportado naman ng PSA ang pagsasabatas ng naturang panukala. These bills encompass frameworks for waste minimization, producer responsibility, and circular procurement. As we confront climate change and work toward sustainable growth, these measures are essential for ensuring our economy remains resilient and future-ready. Princess, iminungkahi naman ng komite ang pagbuo ng technical working group para mas mapag-aralan at masuri itong House Bill 315 o yung panukalang batas sa pagbuo ng isang komprehensibong balangkas o plano para sa circular economy na magsusulong naman ng sustainability at magpapatatag sa pambansang seguridad ng ekonomiya ng Pilipinas. At yan ang update mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Princess.